Pero gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunuhol ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunuhol na ito. Pati yung traffic ng Biyernes, nakaabot kami rito 4:30 na ng hapon. So hindi na namin na-meet yung alauna, kaya ang sabi ay kung pwede bumalik kami ngayon. Ang purpose ng pag-uusap namin ngayon ay para mapag-usapan kung ano yung sagot doon sa mga isinagot ng mga iniimbestigahan ng Ombudsman. So, may mga affidavit kaming inihanda kasama sa sagot sa mga counter affidavits. Pangalawa ay gustong malaman ng Ombudsman kung ano ang circumstances ng pagbaliktad ng tatlo na kinuhanan nila ng counter affidavit dito. Apat yung bumaliktad, pero tatlo lang ang nakapirma ng affidavit sa Ombudsman. No? Yung isa, hindi naman kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. So ipapaliwanag namin sa kanila, dito sa Ombudsman's Office, yung circumstances, pati yung mga screenshots ng mga text messages sa panunuhol. Ipaparinig din namin sa kanila yung mga recorded conversations, although they are aware that that is an inadmissible evidence dahil sa RA 4200, no? Pero gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunuhol ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunuhol na ito. Sa mga natitira ba, pwede pa pang moving attempt para bumaliktad yung pag natitira mga dating body sa Yes, as of Friday, no? Meron pa rin. May nagte-text. Yung isa nga, si Benny Voluntate, ay parang nakikiusap dito sa isa, ay Hil Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang dinidiktahan lang siya based sa nakita ko na record na FaceTime ba yun? O video call, no? So, mukhang I maintain my observation na yung si Benny Voluntate kasi medyo namumukha ang mata at medyo maputla na siya, no? Hindi ko lang, kung ilaw lang, salang ko. Pero mukhang if you look at his demeanor, his body language, I think he is in distress. Huwag mo na ngayon, no? Ibahagi mo na namin sa Office of the Ombudsman. Meron po, bakit nandito kayo ngayon sa Office of the Ombudsman? Nung inimbitahan kami na dumalo sana sa isang pagpupulong dito noong Friday, alauna ang aming schedule. Pero dahil umabot kami ng 2:30 sa pagpapiansa sa Muntinlupa, pati yung traffic nung Biyernes, nakaabot kami rito 4:30 na ng hapon. So hindi na namin na-meet yung alauna, kaya ang sabi ay kung pwedeng bumalik kami ngayon. Ang purpose ng pag-uusap namin ngayon ay para mapag-usapan kung ano yung sagot doon sa mga isinagot ng mga iniimbestigahan ng Ombudsman, no? So may mga affidavit kaming inihanda, no? Kasama sa sagot sa mga counter affidavits. Pangalawa ay gustong malaman ng Ombudsman kung ano ang circumstances ng pagbaliktad ng tatlo na kinuhanan nila ng counter affidavit dito. Apat yung bumaliktad, pero tatlo lang ang nakapirma ng affidavit sa Ombudsman, no? Yung isa hindi naman kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. So ipapaliwanag namin sa kanila dito sa Ombudsman's Office
yung circumstances, pati yung mga screenshots ng mga text messages sa panunuhol. Ipaparinig din namin sa kanila yung mga recorded conversations, although we are aware that that is an inadmissible evidence dahil sa RA 4200, no? Pero gusto lang naming i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunuhol, may kasama na ring pananakot, at saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunuhol na ito. Sa mga natitira ba, meron pa bang ongoing attempt para bumaliktad yung ilang pag natitira mga dating bodyguard ni Salvador? Yes, as of Friday, no, meron pa rin. May nagte-text. Yung isa nga, si Benny Bulontate, ay parang nakikiusap dito sa isa, kay Hil Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang dinidiktahan lang siya based sa nakita ko na record na FaceTime ba yon, yung video call, no? So mukhang I maintain my observation na yung si Benny Bulontate, kasi medyo namumugto ang mata at medyo maputla na siya, no? Hindi ko alam kung ilaw lang, ewan ko. Pero mukhang if you look at his demeanor, his body language, I think he is in distress. Huwag mo na ngayon, no? Ibahagi muna namin sa Office of the Ombudsman. Kasi may legal step na pinaplano ang Office of the Ombudsman, which I am not at liberty to share with you right now because it is completely under their discretion kung ano ang gagawin dito sa apat. Sir, dun ba sa panunuhol, may mga nababanggit ba na malalaking tao kung sino yung nasa likod ng panunuhol na to at magkano yung mga pinag-uusapan siya? Well, gaya nung nasabi ni na Villalon, ni na Buduan, ang target nila yung 8 kasi na nag-affidavit dito. Umabot ng 25 million ang offer. Ganun din yung offer hanggang ngayon. Bawat isa ba yung 25 o kabuuan na yan? Minsan na pinepresyuhan nila kung ito, 5 million lang to. Pero ang unang offer actually, umabot ng 10 million Bawat isa? Oo, pero yung middleman, ang sabi niya, pwede bang 5 sa'yo, 5 sa akin, para meron din ako, sabi niya. So yung middleman, naghahanap buhay din, nakikikalahati, no? So, Sir, kumusta po yung apat na nag-recant, sir? Ano po yung lagay nila? hindi ko alam kasi ang alam ko nasa penthouse sila ng isang building diyan sa Quezon City, no? So hindi ko rin masyadong So far, sir, nung Friday nabanggit niyo binabantayan sila. Ngayon ba, sir, napapansin pa rin nila na binabantayan sila? Oo, nakakuan sila. Nasa isang lugar lamang sila. And I think they are not at liberty to move around. Nasa isang contained sila, restrained sila. May nagko-contain po ba sa kanila? Meron po bang nag-handle? Oo, may nagbabantay sa kanila. Binabantayan sila. Sir, kung 8 yung nag-sumite ng affidavit dito, ilan na lang ang merong existing na hindi pa nag-recant? 5 pa rin. So 5 versus 3. And so far, sir, okay naman po kayo sa investigation po na ginagawa po? Well, kaya namin sinampa sa Ombudsman yung pinagsamang sinumpaang salaysay dahil naniniwala kami, lalo na ako bilang isang abogado, na ito ang nararapat na opisina. Kasi mga government officials ang involved and under the charter of the Office of the Ombudsman and also under the Constitution, ito ang merong primary jurisdiction over crimes committed by public officials in the exercise of their office. No? So, yun. Attorney, ito, yung affidavit na sinampid nyo rito, pinagsamang salaysay, no? Paano yun? Wala na yung 3, hindi na nakaano. Oo. Hindi ba ma-discredit yung kabuuang affidavit yan? Hindi naman. Kasi nga, pag titingnan mo ang
decision ng Supreme Court, no? In a long line of decisions, the Supreme Court is consistent in saying that retractions are frowned upon dahil invariably influenced yan by pressure, panunuhol, pananakot, no? So, kasi tingnan mo, halimbawa, ang sabi sa joint counter affidavit, joint pinagsamang sinumpaang salaysay, ang isang sinabi doon, nakita namin na ang mga ICC investigators kasama ang ilang opisyal ng gobyerno ay nag-meeting sa bahay ni Secretary of Justice Boying Remulla. So nandun yan sa pinagsamang sinumpaang salaysay. Tangging-tanggi, tinatanggi ni Trillanes na nagkaroon ng ganyang meeting. Pero yung may-ari ng bahay mismo, the present ombudsman, inamin niya na nagkaroon ng meeting sa bahay niya. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Di ba? At maniniwala ba ang husgado yung may-ari ng bahay mismo na si dating Secretary of Justice Boying Remulla ay inamin niya na nagkaroon ng meeting na ganun sa bahay niya. Tapos itong si Trillanes, sinabi niya hindi totoo. Aba, sino nagsasabi ng totoo dyan? Trillanes ba o si Secretary Remulla? No? So, after ng meeting yun sa Ombudsman, pwede ba namin malaman kung ano yung resulta? No? Oo, I think karapatan naman ng ating mga kababayan, no, na malaman ang progreso ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. Dahil sabi nga natin, public office is a public trust. And government officials must at all times be responsible to the people. No? So I think ang ating mga kababayan ay may karapatan na malaman ang takbo at progreso ng investigasyon na ito. Sir, magsasabit din po ba kayo ng affidavits na pagsisinungalingan yung mga sinabi na tinakot ng ombudsman? Yes, magsasubmit ang mga, kasi ganito, no? 8 ang kinuhanan ng affidavit. Inisa-isa yan na in-interview. Pero habang ini-interview yung isa, ay nandyan kami na nag-o-obserba. No? Kaya yung mga nakakita, nakasaksi kung paano ang tanungan at kung ano ang demeanor nila nung pinirmahan ang affidavit nila, ay sasabihin namin na walang pananakot at walang pamimilit. Kasi kung makilala nyo lamang kung sino yung mga abogado na nag-interview sa kanila, mga batang abogado ito, 3-4 years old lawyers pa lamang. And I think wala silang kakayanan na takutin ang mga ito. Okay. Sige.